Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong October 17, 2025 ay nakaranas na naman ng malakas na lindol ang bansa. May naitalang malakas na lindol sa Surigao habang nagpapatuloy pa rin ang mga aftershocks sa Davao Oriental. Patuloy ang mahigpit na monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology at ng mga lokal na awtoridad upang masiguro ang kaligtasan ng publiko, lalo na sa mga lugar na malapit sa fault lines. Bandang 7 a.m. ng umaga ngayong araw ay naitala ang isang malakas na pagyanig sa rehiyon ng Caraga, particular sa Surigao. Ayon sa paunang tala, may lakas itong magnitude 6.2 at tectonic ang origin. Ang epicenter ay nasa karagatan malapit sa silangang bahagi ng Surigao del Norte at ramdam ang pagyanig sa ilang kalapit na probinsya, kabilang ang Agusan del Norte, Dinagat Islands at maging sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayon sa mga unang ulat, ilang gusali at bahay ang nakaranas ng light to moderate shaking habang ang ibang lugar naman ay iniulat ang banayad na pag-uga. Wala pang inilalabas na tsunami warning, ngunit nagpaalala ang mga awtoridad sa mga residente sa baybayin na manatiling alerto sa anumang abnormal na galaw ng tubig dagat. Samantala, patuloy pa rin ang aftershock activity sa Davao Oriental matapos ang napakalakas na doublet quake noong October 10. Ayon sa pinakahuling ulat ng PHIVOLCS, umabot na sa mahigit 1,200 na ang aftershocks na naitala hanggang ngayong araw. Ilan dito ay may lakas na magnitude 4.7 at 4.2 at karamihan ay naramdaman sa Manay at mga kalapit na bayan. Bagamat mahina, hanggang katamtaman lamang ang lakas ng mga aftershocks, pinaaalalahanan ang mga residente na manatiling alerto dahil maaaring tumagal pa ito ng ilang linggo hanggang buwan. Maraming pamilya sa Davao Oriental ang nananatili pa rin sa mga evacuation center habang nagpapatuloy ang structural assessment ng mga gusali, tulay at paaralan sa lugar. Ayon sa mga eksperto, hindi dapat ipagsawalang bahala ang mga aftershock kahit mahina lamang ito. Kung may mga gusaling may dating bitak o structural damage, mas madali itong masira kapag nasundan pa ng sunod-sunod na pagyanig. Kaya naman pinaaalalahanan ng publiko sa Surigao at Davao Oriental na magsagawa ng masusing inspeksyon sa mga bahay at establishmento. Kung kinakailangan, huwag munang manatili o pumasok sa mga gusaling may kahinaan hanggat hindi ito na ipapasuri ng mga inhenyero. Mas mabuting maglatag ng pansamantalang tirahan sa open area o ligtas na evacuation site habang hindi pa natitiyak ang kaligtasan ng mga estruktura. Bukod dito, mahalaga ring maging handa ang bawat pamilya sa anumang sitwasyon. Tiyaking may nakahandang emergency go bag na naglalaman ng tubig para sa 3 araw, dilatang pagkain, flashlight, baterya, power bank, first aid kit, face mask at mga mahalagang dokumento sa waterproof na lalagyan. Dapat may malinaw na evacuation plan ang bawat pamilya. Alam kung saan tatakbo, saan lilisan, at kung saan magtitipon kapag may lindol. Para naman sa mga nakatira sa coastal areas ng Surigao at Davao Oriental, dapat maging mapagmatyag sa galaw ng dagat. Kahit walang inilalabas na tsunami alert, ang biglaang pag-urong ng tubig dagat ay senyales ng panganib kaya't kailangang agad na lumikas sa mas mataas na lugar.